Naimbag nga aldaw, naimbag nga malim, naimbag nga rabii kada kayo amin. Yan po ay depende kung nasaan kayong panig ng mundo, kung kayo'y nanonood sa akin ng umaga, tanghali, hapon, or gabi. Welcome po sa Usapang Tito Manny. Bago po tayo magsimula, syempre good news muna tayo. Ewan ko ba kung bakit hindi tayo nauubusan ng good news sa mga ginagawa ng ating walang kapagod-pagod na presidenteng Bongbong Marcos. At syempre, pangontra din po natin ito doon sa mga nagpapakalat ng tamad ang ating presidente at walang ginagawa at walang pagmamahal sa taong bayan. Balita po dito, 3,184 more farmers have received titles to their own land. We have also aided 1,681 ARBs in Caraga with farm machinery and equipment and turned over FMRs worth 194 million pesos benefiting 35,000 farmers. O ayan po, naalala ko tuloy yung sabi ng isang ali dyan. Bakit daw inuuna ang tsa-tsa? Dapat unahin ang ating mga magsasaka, ang ating agrikultura. Hindi kaya nakikita ng aling ito ang ginagawa ng ating presidente? O nakalimutan na niya na si President Bongbong Marcos ang nagbura ng mga utang ng mga magsasaka. Tapos sunod-sunod ang kanyang pagbibigay ng mga titulo ng lupa sa ating mga magsasaka. Nakapagbigay na rin ng mga farm machinery and equipment. Kaya naman po ang ating Presidenteng Bongbong Marcos kahit na tinutuligsa ng mga maiingay dyan ay nagtatrabaho lang. He is working in silence. Tapos mabubungaran na lang natin, meron na pala siyang ginawa na naman, may magandang resulta na naman sa kanyang pagtatrabaho. So, I'm sure masaya ang ating mga magsasaka at itong mga nabigyan ng mga titulo ng lupa at marami pa pong susunod dyan. Okay, tuloy po tayo sa topic natin. Noon pong February 14 ay nagkamay si Senate President Migs Zubiri at si House Speaker Martin Romualdez. Yan po ay in the presence of our President. At napag-usapan nila, natitigilan na nila or magkakaroon ng ceasefire ang Senate and the House of Representatives. Dahil kung mapapansin nyo po, nagtatrabaho pa ba itong mga opisyalis natin o nagbabangayan na lamang? Kaya tuloy ang taong bayan naguguluhan eh. Hindi nyo maaalis na pati ang mga taong bayan ay nagbabangayan na rin kasi kung yung mga opisyalis natin ay patuloy na nag-aaway. So akala natin ceasefire na, matitigil na yung batuhan nila ng mga maangahang na salita. Yung pala, the next day lang, ay ito na naman ulit sila. Nagbabangayan na naman. And this time, ang kanilang naman pong pinag-aawayan ay tungkol dito sa AKAP na ito. Ano po ba yung AKAP na yan? Ayon po dito sa Philippine News Agency, AKAP is designed as safety net for near-poor minimum wage earners. Yan po ay ayon sa DSWD. The Ayuda para sa Kapos ang Kita program or AKAP was designed for those classified in the near-poor segment to prevent them from spiraling down below the poverty line. Yan po ang sinabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Okay, ngayon naman po kasi sinasabi ng mga senador natin na ginagamit daw itong AKAP na to, itong pang-ayuda na to, pang-suhol doon sa pagpirma sa PI. Well, correct me if I'm wrong dahil ako po ay umay na sa bangayan ng mga senador at ng mga congressman natin. Hindi na ba sila makakasundo? Nagkamay pa yung dalawang leaders natin, Migs Zubiri, Martin Romualdez, pero iginalang ba nila ang pagkakamay ng dalawang to? Hindi, dahil kinabukasan lang, bangayan na naman sila ng bangayan. Hindi ba parang hindi nyo naginalang ang Senate President at ang House Speaker? O ano to, palabas lang na kunyari ceasefire, pero sige, tuloy nyo, bangayan kayo, mag-away kayo, pakialam namin sa inyo. Basta kami, pinakita namin sa taong bayan na kami ay nagkamayan, na para sa amin, ceasefire na. Yung pala, hindi. Ano to? For show lamang? Umayos-ayos kayo. Hindi na tuloy namin alam kung sino ang talagang para sa bayan. Ito mga senador o ito mga congressman. Kasi
Sa ginagawa niyong yan, nalilito po ang taong bayan. Isa na po ako doon. Dahil hindi naman po ganun kalawak ang aking kaalaman tungkol dito sa politika para maintindihan ko kung ano yung pinagagagawa ninyo. Ang sa amin, nakikita namin na nagkakagulo kayo. Sino po ba sa inyo ang talagang para sa bayan? So ito, andito na nga sa akap na to, na kinu-question ng ilang senador. Ako po, wala akong kinakampihan. Dahil again, sinasabi ko, hindi ko naman po lubos na naiintindihan kung ano yung pinagbabangayan nila. Ang sa akin, kung ano lang po yung nababasa ko, bibigyan ko lang po ng reaksyon. Dahil ang programa po ng akap ay may pirma ng mga senator natin. At ang pagkakaalam ko, ipinasa yan ng House of Representatives. Pero bakit lumalabas na hindi alam ng mga senador na ito ay napirmahan nila? Dahil sinasabi ng ilang senador na wala daw silang alam dyan. Pero sabi ng mga congressman, kung walang alam, bakit may pirma? Isa na nga sa pumalag ay si Senator Amy Marcos. Sabi nga dito, Senator Amy, nagsabing walang alam, pero pumirma. Ang paliwanag ni Senator Amy Marcos, ang sinasabing pirma ko ay isang electronic signature na aming ibinigay matapos mapasa ang budget. Lahat kami ay walang alam, pero lahat kami ay may pakialam. Okay, ito lang po ang gusto kong bigyan ng reaksyon ha. Inuulit ko po. Paki-correct na lang po ako kung mali yung aking interpretasyon. Yun daw mga pirma ng mga senador ay electronic signature na ibinigay nila matapos mapasa yung budget. So ang sinasabi ni Senator Amy, lahat sila walang alam. Pero meron naman silang mga pirma. Paano nagkaganon? Ibinigay ninyo, pinagkatiwala ninyo yung pirma ninyo nang hindi nyo binabasa o inaalam kung ano yung programa ng akap? Parang hindi yata kapanipaniwala yun. Hindi naman po ordinaryo itong ginagawa ninyo. Kayo nasa Senado, kayo nasa House of Representatives, kayo ay nandyan, binoto kayo ng taong bayan dahil alam namin na alam ninyo ang ginagawa ninyo, alam ninyo ang trabaho ninyo. Bakit parang ngayon, pag nagkaroon ng palpak, nagtuturoan kayo? Sasabihin ninyo, wala kayong alam dun sa pagpirma. Ganun ba ang trabaho ng mga senador? Pipirma na lang nang hindi inaalam kung anong pinipirmahan nila. Parang one for the books ito. Yung mga senador, pipirma na lang, hindi nyo ba aalamin kung ano yung pinirmahan ninyo? Okay, pagpalagay nyo na niloko kayo ng House of Representatives, ninakaw yung mga pirma ninyo, isiningit dyan, hindi nyo na ba rirepasuhin? Nakakalito po talaga. Please, educate us. Kami po mga walang alam tungkol dito. Merong isang programa o itong budget na to, kailangan ng pirma ninyo, pinirmahan nyo naman dahil pumasa yung budget. Tapos ngayon, questionin ninyo. Dahil ginagamit daw itong programa ng AKAP para gawing panuhol kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Okay, pagpalagay na natin na niloko kayo ng House. Eh di habulin ninyo. Alamin ninyo kung sino yung nagsingit ng mga pirma ninyo. Kung sino ang naglagay ng mga pirma nyo nang wala kayong alam. Basta na lang ba kami maniniwala na pumasa ito, na meron naman kayong pirma, tapos sasabihin ninyo, wala kayong alam? Pero lahat kayo may pakialam. Ay na nga eh. Anong gagawin nyo ngayon? O, niloko kayo. Hindi nyo alam na isiningit yung mga pirma ninyo dahil electronic signature lang ito. Eh di habulin nyo ngayon kung sino ang gumawa nito. Kasuhan ninyo. Dahil nakakahiya naman ang mga senador kapag ganito na naisahan kayo ng House of Representatives. Para malaman natin kung sino ang gumagawa ng gantong mga milagro sa House. Lalo tuloy naguguluhan ang isipan ng taong bayan. Sasabihin nyo, wala kayong alam dyan sa akap na yan, pero may pirma naman kayo. Ngayon, kung ninakaw nga yung pirma ninyo, patunayan ninyo, hanapin nyo, habulin nyo yung naglagay ng pirma ninyo para malaman natin sino ba ang gumagawa ng ganitong mga kalokohan na to. Parang nabasa ko sa isang balita, 3 sa mga senador na umalma rito ay si Senator Amy Marcos nga, si Senator Bato de la Rosa, at saka si Senator Risa Hontiveros. Yung tatalino nyo yan, naisahan kayo ng House. So ano ang pinapakita nyo sa taong bayan? Ganyan pala ang mga senador. Pirma na lang ng pirma na hindi alam kung anong pinipirmahan nila. Aba, nakakatakot ito.
Hindi nyo na pala inaalam kung ano yung pinipirmahan ninyo, kung ano ang programang ginagawa ninyo, basta magbibigay lang kayo ng pirma and that's it. Ngayon kapag pumalpak, pag nagkaroon ng question, maghuhugas kamay kayo, magtuturoan kayo kung sino may kasalanan. Huwag naman po sanang ganyan. Alamin ninyo kung sino ang gumawa nito at kasuhan ninyo, tanggalin nyo sa pwesto. Hindi yata maganda yung aalma kayo, pero ang tingin tuloy ng taong bayan. Bakit hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo? Or ganun ba ang trabaho ng mga senador? Pirma lang ng pirma nang hindi binabasa kung ano yung pinipirmahan nila. So ngayon, patuloy ang bangayan nila dahil dyan sa akap na yan na ginagamit daw na panuhol para makakuha sila ng pirma ng taong bayan. And then again, ang sentro na naman ng kontrobersiyang ito ay si Senator Amy Marcos. So sana, pangunahan ni Senator Amy na habulin, hanapin kung sino ang gumawa nitong kababalaghan na to. Ipakita nyo sa taong bayan na hindi lang kayo basta salita, na ginagawa ninyo ang trabaho ninyo. Dahil sa totoo lang, kung sinasabi nyong pumirma kayo or ninakaw yung pirma ninyo or isinigit ang pirma ninyo nang hindi ninyo alam, hindi ba dapat trabaho nyong alamin? Kasi nakapirma kayo dyan eh. Tapos ngayon magtuturoan kayo. Sana totoong magkaayos na ang Senado at ang House of Representatives. Huwag nyo namang pahiyain ang ating Senate President at ang House Speaker. Matapos nilang magkamayan at sabing ceasefire na, yung pala, binaliwala ng mga opisyalis natin ang ceasefire na yan. So, hindi nyo na rin ginalang ang ating presidente. Ay nako, ano ba itong mga taong inilagay natin sa mga pwesto nila? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.